Isang OFW sa Saudi Arabia ang humihingi ng tulong para makauwi ng Pilipinas. Meron siyang malubhang sakit. Dinala naman siya ng kanyang employer sa hospital pero iniwan itong mag-isa. Doon niya napag-alaman na ang kanyang ikama ay walang insurance. Kaya lahat ng mga bayaran niya sa hospital ay siya ang nagbayad at hindi si amo. Kung isa kang household worker at nagkaroon ka ng sakit, tapos dinala ka sa hospital, dapat lahat ng mga expenses mo sa hospital, sagot yan ng inyong employer. Meron kayong insurance. Ang insurance nyo ay dapat binabayaran yan ng inyong employer. Ito ang panawagan ng ating kababayan. Pakinggan natin ang kanyang kwento. Ako po si Neresa. Tatrabaho po ako dito sa Riyadh. 21 months na ako. Start po ako nagkasakit noong February. Kasakit po ako noong February. Nakiusap talaga ako sa kanila na pa-check up ako. Hindi talaga nila ginawa. Anong February, 1 year na ako noon. So, tinawagan sila ng agency. Sabi, kailangan ipa-check up ako kasi nga nilalagnat ako. Tapos pumapayat na talaga ako. Tapos sumasakit yung lalamunan ko. Pero noong time na yun, hindi pa ganito yung mata ko. Hindi pa maayos pa siya. So, ayun, pina-check up nga ako nila sa government clinic. Tapos, di man din nila binalikan yung resulta ng lab kasi nagpa-lab talaga ako dito kasi alam ko talaga na yun yung sanhi kasi masakit siya. Kung hindi ko pa talaga alam na mayroon akong overactive hyperthyroidism. So, tapos 4 months ago, kusap ako ulit kay madam na magpa-check up ako kasi nga, yung mata ko nag-start na siya. Pero hindi pa ganito kalala. Start na siya. Tapos sabi ni madam, kapag nagpa-check up daw, kailangan may pera daw ako, may sarili akong pera. So, since gipit ako, hindi din talaga ako nakapagpa-check up. Kasi wala akong pera. Tapos, 4 months, 5 months na nakalipas. Ito, tuloy-tuloy na talaga ang sakit. Tuloy-tuloy na talaga ang sakit niya. Hindi talaga, tinawagan sila ng agency no nakaraang linggo. Sabi, ipa-check up ako. Pero di talaga nila ako pina-check up. Tapos kahapon, umiyak na talaga ako. Sabi ko, pa-check up nila ako. Kailangan ko na pumunta sa doktor kasi masakit na talaga. Tsaka nagtrangkaso na talaga ako. Nangihina ako. Ayun, dinala nila ako ng hospital. Binaba lang nila ako sa sasakyan. Tapos iniwan. Binigay yung ikama tapos iniwan. Iniwan nila ako. Pagpunta ko sa counter, hospital. Ayun, walang insurance yung ikama ko. Kaya pala siguro nung mga 5 months ago, nagsabi ako kay madam na papacheck up ako. At nung February pa talaga, sinabihan sila ng agency, ipacheck up ako, dinalala ako sa government clinic. Kasi nung time pala na yun, wala na talaga akong insurance. Dinala ako nila sa government clinic. Wala na talaga ako insurance noon, tapos di pa nila binalikan yung result. Tapos, siguro 5 months ago sabi ko kay madam na pa-check up. Sabi ni madam, kailangan may pera ako. Pag nagpa-check up, palagi naman ako nauubusan talaga ng pera. Wala talaga akong budget para sa sarili ko. Kaya ayun, walang check up. Tapos isang araw, nilagnat na talaga ako, tinarangkaso ako. Sabi ko talaga, madam, magpapacheck up na talaga ako. Kasi hindi ko na kaya, nangihina na ako. Tapos masakit na talaga, sobrang sakit na talaga ng lalamunan ko. Ayun, kahapon, binaba ako sa hospital. Binigay yung ikama, tapos iniwan nila ako. Wala silang binigay na pera. Tapos nalaman ko, wala pala akong insurance. So ako nabayad ng check-up ko kahapon at saka yung lab. Kasama yung gamot, maabot din ako kahapon ng 400. So, ngayon, binalikan ko yung result ng lab. Ni-refer ako ng doktor sa endocrinology. Kasi nga, may overactive hyperthyroidism ako. So, kailangan talaga maagapan, sabi ng doktor. Bawal ang stress, bawal ang trabahong mabigat, bawal ang puyat, bawal sumigaw. Basta maraming bawal. Kapag nandito pa ako sa Saudi, dito na talaga ako mamatay pag di pa ako makauwi. Kasi walang pakialam yung amo. Kaya sila walang pakialam kapag nagkakasakit yung kadama nila. Kasi wala palang insurance talaga. Wala akong insurance. Siguro may insurance ako 1 year. So, nung nag 1 year ako, February 19, expired na siguro yung insurance ko. So, hindi nila nirenew kaya hindi nila ako madala-dala ng hospital.
Kasi wala akong insurance. Gusto ko na talaga makauwi. Kasi kailangan ko na maagapan yung sakit ko para hindi lumala. Para bumalik sa normal yung mata ko. Hirap. Mahirap po magtrabaho dito sa kanila. Walang tamang... Ang pahinga ko po talaga dito sa kanila, akyat ko po talaga sa kwarto ko is 2:30 a.m. Pero gising ko naman 10 o'clock at 10 a.m. kasi minsan 11:30, nagtatawag na yan sila. Hirap po. Hirap yung makaamo ka ng may nararamdaman ka na wala silang pakialam. Tapos ang pinuputok talaga ng butchi ko, wala akong insurance. Tagal-tagal na since February pa ako nagsasabi sa kanila. Nagre-reklamo sa kanila na sakit ko. Wala. Di talaga nila ako inasikaso. Hanggang sa ganito, lumala na talaga. Kasi iniisip ko malala na talaga kasi yung trangkaso ko, 3 days na. Apektado na yung mata ko. Sira na talaga mata ko. Hindi naman ako pwede bang mag-stay kasi bawal na ako sa mabigat na trabaho. Bawal magpuyat, bawal sumigaw, may alaga akong bata na salbahe makulit. Wala, mamamatay talaga ako dito pag hindi ako nakauwi.